Dito ako sa basement. Kaya medyo madilim. Nag-walking ako dito sa aming dito kasi hindi hindi muna ako pwede sa pinahold ko yung gym membership ko. So dito muna ako sa bahay treadmill para ma-exercise yung pelvic. Kasi pag na-surgery ka ng hysterectomy, maraming doon sa pelvic mo, nerves, mga ganon. Tapos kailangan mong i-build up ulit yung muscle ng pelvic rim mo para ma-strengthen ulit back to normal, and doing some exercises like Kegels at iba pa na exercises na pwedeng gawin para manumbalik yung dating sigla ng yung pelvic. Kasi kung ganun, hindi siya babalik sa dati, pwede kang magka-incontinence. Basta umiihi ka na lang, basta incontinence, nakakaihi ka, na walang strength ng muscle, kaya lalabas yung ihi pag ikay nagka-cough or something, sneezing, or hindi mo kayang hold yung ihi mo before the washroom, ganun. Same true with the bowel movement. Yeah. After this surgery, you need to do some strengthening exercises, especially doon sa pelvic area, so that walang problema. Napagod ako agad-agad. Dahan-dahanin ko kasi ayaw ko yung biglaan na So yung driving ko, pwede na akong mag-drive na saglit-saglit lang kasi sumasakit yung likod ko. Dahil alam mo yung pag na surgery ka kasi sa sa pelvic, sa may doon banda. Yung naapektuhan yung mga nerves. So lower back pain ang issue na naman doon. Kaya yung nerves sa aking spinal, lower spine, napipinch dahil because na-istorbo yung doon sa may surgery na ginawa nila. Kaya expected. At isa pa o dalawa na side effect ng surgery hysterectomy. So menopause na ako, ganun. Though natural sana na menopause na ako dahil 53 na ako. Pero meron pa din ako before surgery nag-mens pa. Kaya it's like a forced menopause ang nagawa. So yung estrogen ko na-stop suddenly. So ang isang side effect doon is tataas yung blood sugar ko. Kaya minomonitor ko yung sugar ko before and after eating. Tinitingnan ko kung mataas pa, baka next week tabangan ko yung doctor para gagawin ako ng blood test. HbA1c ang tawag doon. Yung 3 months na blood sugar test. At saka, second is yung blood pressure, pwedeng tataas. At isa pa, meron pang iba, marami pang ibang side effect na wala ka ng hormones, so estrogens na magre-regulate. Kagaya ng heart attack, pwede yun. Osteoporosis, magiging porous, brittle yung bone mo, kaya prone to fracture. Ganun. Kaya start ko muna dito, start sa strengthening my pelvic at saka paa. Kasi napapagod ako ng agad-agad pagka ako'y naglakad. Although yung back pain ay nandyan na dati, nadagdagan pa because nga sa surgery. Yun guys, so yun yung mga problema sa surgery na nangyari. Pero pasalamat ako at successful yung aking surgery. Naalis, tsaka wala na akong problema sa heavy menstrual period ko. Wala na. Anyways, sino man na pwedeng pwede akong mag-answer ng mga questions regarding that. Tsaka as I've said, sa wound din, pwede akong answer ng questions regarding or clarification or something like that related to wound. Kasi yun ang
Yan ang aking ginagawa at work, mostly. Hindi lang wound, iba pang nursing procedures. Pero, nag-aral din ako nag-train din ako. May certificate ako regarding wound care. And guys, for 5 minutes. 5 minutes na yung video ko, ang haba-haba. Ingat lagi, take care. God bless. Ako'y hinihingal na. Bye-bye.